Isang mapagpalang umaga po mga kapatid. Ayan, so last week po we started with our new series na tungkol po sa mga kaganapan before the crucifixion of Jesus Christ on the cross. And today, we're on our second topic at hopefully ay mangusap ito sa atin sa kung paanong nangusap yung serye ng Ruth at nakinabang po talaga ang marami sa atin. Ano po, so before anything else, good morning po. Ganon din sa mga nanonood sa live. Yung mga kapatid natin na nandyan po sa Ranso, ako sa kanila na babatiin ko sila sa ating live kapag ako ang natuloy mag-preach today. Kaya good morning po sa inyo at pagpalain po kayo ng Panginoon. So magsisimula po ako sa isang katanungan mga kapatid. May kilala po ba kayong napakabait na tao? Yung parang tipong hindi mo sila makikitang magalit, maninigaw, iinit ang ulo. Kung nandito po yung taong yun, pwede bang tingnan mo siya sa mata at sa isip mo ay sabihin mong ikaw yun? So, gifted po yung mga taong ganito. Ano po mga kapatid? Marami sa atin ay hindi ganito. Kasi kadalasan, ano po ang normal sa atin? Sasabog kung sasabog. Magagalit kung magagalit. Meron lang mag-provoke na kaunti ay talaga namang maninigaw na. At kahit mga Kristiyano na, ay nag-struggle pa din ang marami sa atin sa ganitong pag-uugali. Samantala, may mga tao naman nakasalungat noon. Ano po? Sila yung mga taong hindi mo man lang iisiping maninigaw, makikipag-away o magagalit basta-basta ng walang malalim na dahilan. At kung may kakilala kayo na isang taong napakabait, imagine nyo po yung taong kilala nyong napakabait, tapos nakita nyo siya na biglang nagalit ng sobra. Sigurado po ako na maku-curious kayo kung anong dahilan. Mapapatanong po kayo, bakit ganon? Hindi naman normal sa taong yun ang magalit, pero bakit bigla siyang nagalit ng ganon katindi? Big deal po panigurado ang dahilan. Ano po? Siguradong may nag-provoke sa kanya. Kung nasirang gamit ang dahilan, marahil sobrang halaga ng gamit na yon. Kung tao naman ang sinaktan, siguradong napakahalaga para sa kanya ng tao na yon. Kung ginawan siya ng masama, siguradong napakasama ng ginawa sa kanya. Nakakita na po ba kayo ng alaga nating mga aso o pusa na maamo naman, pero nung nagkaanak, parang medyo tumapang. Ano po? Ganun pala kapag nagkakaroon ng banta sa kanilang mga anak, nakasisilang pa lamang. At kahit ang maamong hayop ay nagiging agresibo, basta po nagkaroon ng banta sa isang bagay na lubha nilang minamahal, lubhang pinapahalagahan, lubhang iniingatan, at lubhang pinagmamalasakitan. Napaka-interesting po ng bubulayin natin ngayong umaga. Bakit kaya ganun yung introduction ko? Makibukas po kayo sa akin sa Juan 2, talatang 13 hanggang 17. Juan 2, verses 13 to 17. Kung MBB po yung Bible ninyo, ito ay may pamagat na pagmamalasakit para sa templo. Verse 13, malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit, at pinagtabuyan iyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Verse 17, naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Purihin po ang salita ng Panginoon. Kung may kakilala po kayo na mabait na tao, paniguradong wala pa po siya sa kalingkingan ng kabaitan ng Panginoong Jesus. Amen? Siguro kung may pinakamabait at pinakamabuting taong nabuhay sa mundo, walang iba kundi ang perfect na si Jesucristo, hindi po ba? Kaya naman, marami po sa atin ang nai-imagine na kapag sinabing Jesus, ang pumapasok sa isip natin ay isang maamong muka, very gentle, mapagmahal, mahinahon, mahabagin, malumanay magsalita, kalmado, napakabait, matulungin. Ganun po yung mga pumapasok sa isip natin when we say Jesus. Tama po ba? At lahat po ng yun ay totoo. Subalit sa talata pong ating binasa ay tila kakaiba ang nangyari. Ano po ang sabi? Nagalit si Jesus. Pinagtabuyan niya ang mga tao. Pinataob ang mga lamesa. Isinabog ang mga barya at kumuha pa ng mga lubid para gawing panghagupit sa mga naroon. Kaya mapapatanong talaga tayo, anong nangyari?
Gaano kasama ang ginawa nitong mga taong ito para ang isang napakabait na si Jesus ay maging ganoon ang reaksyon. Gaano kahalaga ang templo para maging ganoon ang reaksyon ng Panginoong Jesus. Hindi ba naisip ni Jesus na dahil sa ginawa niya ay pwede siyang pag-initan ng mga Pariseo at ng mga taong naroon? Sigurado pong alam ni Jesus yon, pero wala siyang pakialam. Dahil ang nangingibabaw sa kanya ay yung pagmamahal na meron siya para sa templo ng kaniyang Ama. Dahil po sa kanyang ginawa, naalala tuloy ng mga alagad ang isa sa mga kapahayagan sa kasulatan na makikita rin po sa aklat ng mga awit. Nasa Juan 2, verse 17 po, Juan 2, verse 17, ang sabi, naalala ng mga alagad ang sinasabi ng kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. Ang malasakit ko sa iyong bahay ang tutupok sa akin. At yan po ang ating magiging susing talata sa umagang ito. Ang malasakit po ni Jesus para sa templo ng Diyos ang nagtulak sa kanya upang magalit ng ganoon. Sa English translation po ay sinabing, zeal for your house will consume me. Zeal for your house will consume me. Kung ito po ang dahilan ng hindi pangkaraniwang galit ni Jesus, ibig sabihin dapat po tayong mag-focus kung ano nga ba ang ibig sabihin ng zeal na ito. Kung yung zeal ni Jesus ang dahilan kung bakit naging ganoon ang reaksyon, hindi po ba makabuluhan na pagbulayan natin ang ibig sabihin ng salitang zeal na ito? Spelled po as Z, as in zebra, E, A, and L, zeal. At ito po ay hindi lamang basta malasakit. Ito po ay matinding pagmamahal, matinding passion, matinding devotion. At wala pong salitang makasasapat para ilarawan ang zeal na mayroon ang Panginoong Jesus para sa templo. Sinubukan po itong i-define ng Bible Dictionary at sinabing, zeal is a burning desire to please God, do His will, and advance His glory. Ang bibigat po ng mga salitang ginamit, Ang zeal daw po ay ang nag-aalab na kagustuhan na ma-please ang Panginoon, gawin ang kanyang kalooban at isulong ang kanyang kaluwalhatian. Ulitin ko po. Ang zeal daw po ay ang nag-aalab na kagustuhan na ma-please ang Panginoon, gawin ang kanyang kalooban at isulong ang kanyang kaluwalhatian. At sa Amplified Bible po ay ganito ang salin. Zeal, open and close parenthesis, love, concern, kasama daw po yung pagmamahal at pagmamalasakit, for your house, open and close parenthesis ulit, and its honor, kasama raw po ang karangalan nito, will consume me. So hindi lang po pala ito basta tungkol sa templo. Dapat din po nating itanong, ano ba ang kinakatawan ng templong ito ng Diyos? Ang templo pa naman po, mga kapatid, mula sa lumang tipan ay ang pisikal na lugar kung saan naroon po ang kaluwalhatian ng Diyos. It's God's dwelling place. It's a holy place. Kinakatawan po nito ang presensya, kaluwalhatian at kabanalan ng Diyos. At kung may zeal po tayo para sa mga banal at dakilang bagay na ito, mauunawaan po natin kung bakit naging ganon ang reaksyon ng isang napakaamong tao ng Panginoong Jesus. Kung bakit bigla siyang nagpakita ng hindi pangkaraniwang banal na pagkagalit. Ibig sabihin na justify po ng zeal na mayroon si Jesus ang galit na kanyang ipinakita. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, mga kapatid, ay kailan masasabing ipinagmamalasakit din natin ang kabanalan ng Diyos. Unang punto po, kapag kinamumuhian natin ang kasalanan. Sabi po, babasahin ko po ulit yung talata hanggang verse 16. Juan 2, verses 13 to 16. Juan 2, verses 13 to 16. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Verse 16, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Sa version naman po ni Mateo, ganito ang sabi sa Mateo 21 verse 13. Mateo 21 verse 13,
ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Sabi po doon sa Juan, ginawa daw pong lungga o ginawang palengke. Doon naman sa Mateo, ginawa daw lungga ng mga magnanakaw. Unawain po natin yung teksto. Bakit po kaya nasabi yun ni Jesus? Sabi po doon sa talata, sa verse 13, malapit na raw po ang Paskwa. Paskwa or Jewish Passover. Tinatawag din po itong tinapay, pista ng tinapay na walang libadura o pampaalsa. At dito po, ginagawa ang mahalagang araw na ito para sariwain po ang pagpapalaya na ginawa ng Diyos doon sa mga Israelita upang sila'y makalaya mula sa Ehipto. Kung matatandaan po ninyo, nagpadala ang Diyos ng mga salot para ang parao ay magkaroon ng dahilan na palayain ang mga Israelita palabas sa Ehipto. Subalit pinagmatigas din ng Diyos ang puso po ng parao upang maipakita at maihayag ang kanyang kapangyarihan. At ilang salot po ang dumating, umabot sa 10 salot. At yung pang-10 ay ang kamatayan ng lahat ng anak na lalaki, tao man o hayop. At upang hindi madamay ang mga Israelita doon, nagutos ang Panginoon na kailangan nilang magkatay ng batang tupa at ipahid ang dugo doon sa pintuan ng kanilang mga bahay. Dadaan ngayon ang anghel ng kamatayan at mamamatay ang lahat ng panganay. Subalit ang merong mga bahay na may dugo sa pintuan ay lalagpasan. Kaya nga po tinawag na Passover. Passover, paglampas. At yan po yung sinasariwa ng mga Hudyo sa panahon ng Paskwa. Ganon ang ginagawa nila. Pumupunta sila sa lungsod para maghandog sa templo. At ito rin po ay pagsunod sa utos ni Yahweh na matatagpuan sa Deuteronomio 16 verse 16. Deuteronomio 16 verse 16 ang sabi, maikatlo sa 1 taon na ang iyong mga lalaki ay magsisiharap sa Panginoon mong Diyos sa dakong kaniyang pipiliin, sa kapistahan ng tinapay na walang libadura, at sa kapistahan ng sanglinggo, at sa kapistahan ng mga tabernakulo, at huwag silang haharap na walang dala sa Panginoon. Malinaw po yung utos. Kailangan daw po maikatlo sa 1 taon, 3 beses sa 1 taon, haharap daw po ang lahat ng Hudyo sa Panginoon sa dako na kanyang pipiliin. At yung dakong pipiliin po na yun ay sa lungsod kung saan naroon ang templo. Ibig sabihin, kahit nasaan pa ang isang Hudyo, pagdating ng ganitong panahon, kailangan niyang umuwi doon sa lungsod, pumunta sa templo at maghandog. At sabi, huwag silang haharap na walang anumang dala sa Panginoon. Parang tayo din po kapag may mga mahalagang events, let's say election, kahit nasaan ka pang probinsya, kung dito ka butante, uuwi ka dito para bumoto. At ganun din po ang pista ng Paskwa. Kailangan ang lahat ng Hudyo, saan man sila naroon, ay uuwi para maghandog sa templo. Ang problema po, dahil nga ang marami sa mga Hudyo ay mula pa sa malalayong lugar, galing sa ibang bayan, ibang probinsya, baka nga nasa ibang bansa pa yung iba, hindi po ba napakalaking hassle kung magbubuhat-buhat pa sila ng mga hayop na kanilang ihahandog? At habang sila ay naglalakbay, lalo't mahirap po noon ang means of transportation, talagang kamelyo lamang or lakad lang talaga. Paano kung mabalian yung dala nilang hayop? E di nagkaroon na yun ng kapansanan o kapintasan. Ay susuriin pa naman po yun bago ihandog. At kapag hindi yun pasado, sayang lamang, hindi rin magagamit sa paghahandog. Kaya ang pinaka-safe po na gawin talaga sa panahon na yun ay mag-purchase na lamang or bumili ng hayop na ihahandog doon sa mga nagtitinda malapit sa templo. Isa pa po, dahil nga sila ay galing sa iba't ibang lugar, hindi rin po pwedeng tanggapin sa templo yung currency or pera ng ibang bayan o ibang lugar. Kailangan ay salaping Hudyo ang ihahandog sa templo. Kaya naman, kailangan din po nilang magpapalit sa mga money changers na naroon. At sinamantala po ito ng mga mangangalakal, sinamantala ng mga money traders, at kahit ng mga taong templo para magtayo po ng pwesto sa mga temple grounds. Ang nakakalungkot pa mga kapatid ay ito. Hindi po sila naroon para siriwain ang ginawang pagliligtas ng Diyos. Hindi sila naroon para tulungan ang mga tao upang mapadali ang kanilang paghahandog sa Diyos. Naroon sila para magbenta, para magnegosyo. Kaya nga po sinabi ng Panginoong Jesus na ginawa nilang palengke ang templo at inabuso pa ang mga kahinaan at pangangailangan ng mga tao. Naroon po sila para mandaya
binabaan nila yung halaga ng mga banyagang salapi at pinataas yung halaga ng salaping Hudyo para malaki ang kanilang kitain. Kaya nga sinabi rin po ng Panginoong Hesus na ginawa nilang lungga ng mga magnanakaw ang bahay ng kaniyang ama. Harap-harapan po ang pandaraya, no? Harap-harapan ng korupsyon. Hindi man sa labas, kundi sa templo mismo. Hayagan nilang sinasamantala yung vulnerability and desperation ng mga tao na ang nais lamang naman sana ay maghandog sa Diyos at sumunod sa utos. Pinapatay po nila ang totoong diwa kung bakit sila naroon at pinapalitan ang mga kasuklam-suklam na mga gawain. Tayo po kaya mga kapatid, malinaw po kaya sa atin kung bakit tayo naririto? At kung malinaw man, isinasabuhay po kaya natin ang dahilan kung bakit tayo naririto. Dahil po doon sa labis na pagmamahal ni Jesus sa kabanalan ng lugar na iyon na direktang kumakatawan sa kabanalan ng Diyos, ipinakita po niya ang labis na pagkagalit sa mga kasalanang ito. Para po itong apoy na nag-aalab sa puso at nagpapasiklab ng isang banal na pagkagalit at pagkamuhi sa mga gawaing lumalapastangan dito. Kung nabasa na po natin yung gospel books, yung Mateo, Marcos, Lucas, Juan, alam po ninyo na hindi basta-basta nagagalit ang Panginoong Jesus. Tama po? He is slow to anger. Di ba, kalmado siya kahit nasa gitna ng bagyo, larawan siya ng kapayapaan, tahimik kahit sa gitna ng pagdurusa. At nung dadakpin na po siya at sinubukan siyang ipagtanggol ng isang alagad, nanatili siyang naging tagapamayapa. Hindi po natin siya nakitang nagalit o nanlaban habang ang mga tao ay sumisigaw ng ipako, ipako. Walang pagkagalit o anumang panlalaban na reaksyon ng Panginoong Jesus. Samantalang buhat-buhat niya ang krus at ang mga tao ay pinagtatawanan, dinuduraan at hinahamak ang kaniyang pagkatao at pagka-Diyos. Ngunit ibang usapan mga kapatid, kapag kabanalan ng kaniyang ama ang concern. Hindi magiging katanggap-tanggap sa kanya ang paglapastangan dito. Ang mali ay mali at ang kasalanan ay nararapat na kapuotan. Alam po natin na naparito siya para iligtas ang mga makasalanan. Ngunit hindi po nito nababago ang katotohanang namumuhi siya sa kasalanan. Totoong minahal niya po tayo habang tayo makasalanan pa, pero hindi po yun nangangahulugan na hahayaan niya tayong manatili doon. Kaya nga po sinabi na tayo ay hinango, iniligtas at binago. Totoong minahal niya po tayo habang tayo makasalanan pa, pero hindi niya nanaisin na manatili tayo doon. Sabi po sa Mateo 5 verse 48, maging ganap kayo dahil ang inyong Ama sa langit ay ganap. Be perfect for your Father is perfect. Be holy for your Father is holy. Nananatili po na ito ang pamantayan. Namumuhi po ang Diyos hindi lamang sa kasalanan, kundi maging sa mga gumagawa nito. Hindi po ba't sinabi sa mga awit 5 verse 5? Mga awit 5 verse 5, ang mga palaloy di makakatagal sa iyong harapan. Mga gumagawa ng kasama ay iyong kinasusuklaman. Bakit po kaya nasusuklam ang Diyos sa gumagawa ng kasalanan? Dahil siya po ay banal. At kung nauunawaan po natin ito, at gayon din po ang ating pag-iingat na meron tayo sa kabanalan ng Diyos, lalabanan din po natin ang kasalanan at ang laman habang tayo po ay nabubuhay. Kagagalitan din po natin ito na parang matinding kaaway na ubod ng sama at kasuklam-suklam. Hindi po natin ito ito-tolerate o kukonsintihin. Anino pa lamang po nito ay itatakwil na natin. Mga kapatid, gaano po natin iniingatan ang kabanalan ng Diyos? Hello po. Gaano po natin iniingatan ang kabanalan ng Diyos? Ano po ang nararamdaman natin kapag nakakakita tayo ng kapatid na hayagang gumagawa ng kasalanan? Wala lang. Medyo naiinis lang. Disappointed. Ito pa po ang masaklap. Minsan ay tinatawanan pa, inaayunan at sinusuportahan. Sa bagay, kung talamak na nga naman ito sa makabagong panahon at marami na ang gumagawa nito, bakit nga ba naman kailangan pang gawing big deal? Bakit kailangan pang magpakagalit kung pwede namang hayaan na lang? Ganun po ba yun mga kapatid? Ganun po ba ang dapat? Kung ang Panginoong Hesus nga po ay intentional na nagpakita ng kanyang pagkagalit
Tayo pa po kanyang mga tagasunod, nasa atin na ang lahat ng dahilan para kamuhian din ang kasalanan. Kung totoong nauunawaan po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. Kung nauunawaan natin na ang Diyos na ating sinasamba ay banal. Kung nauunawaan natin na ang Diyos na tumawag sa atin ay banal. Kusang sisiklab ang galit sa ating kalooban dahil sa zeal na mayroon tayo sa kabanalan ng Diyos. Kung hindi ka nakakaramdam ng matinding galit sa kasalanan at ikay isang Kristiyano, may mali sa iyo. Kung hindi ka nakakaramdam ng matinding galit at sinasabi mong you are a Christian, something is definitely wrong with you. Kung paulit-ulit at hayagang ginagawa ang kasalanan sa harap mo at wala kang nararamdaman, may sakit ka na. May abnormality sa iyo. At baka kailangan mo magpasiyasat muli ng puso at magpabago ng isip. At hindi na po natin hihintayin pa na yung ibang tao ang magpakita ng pagkagalit sa kasalanang ating ginagawa. Tayo na po mismo sa ating sarili ang kusang magsasaway at magtatakwil sa mga kasalanang ating nagagawa. Sabi po sa Hebreo 12, verses 2-4, sa pakikibaka ninyo sa kasalanan ay hindi pa kayo humahantong sa pagdanak ng inyong dugo. Sa atin pong sarili ay makakaramdam tayo ng banal na pagkagalit. Kusang maghihirap ang ating kalooban at magkakaroon ng malaking pagnanasa na iwaksi ang kasalanan. Kaya mga kapatid, labanan po natin ang kasalanan. Kahit mahirap, minsan kahit masakit. Hindi na po tayo magdadahilan. Hindi na tayo magko-compromise. Sabi dun sa talata, kung hindi pa naman pala dumadanak sa dugo ang ating pakikidigma sa kasalanan na umaalipin sa atin, walang dahilan para sumuko na lang tayo at manatiling talunan. Kung hindi pa naman dumadanak sa dugo ang pakikipaglaban natin sa kasalanan, hindi pa tapos ang laban. Lalaban at lalaban pa tayo. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya para managumpay laban sa kasalanan na nais umalipin sa atin. Kumbaga sa sundalo po, ang zeal na mayroon sila sa bayan ang nag-uudyok sa kanila para kagalitan ang mga nais manggulo, ang mga nais sumira sa bayan na kanilang minamahal. Yung zeal na mayroon sila ang nag-uudyok sa kanila para lumaban hanggang kamatayan, kahit ikapahamak pa ng kanilang mga buhay. Sa biyaya po ng Diyos ay gagawin natin ang lahat para managumpay. Dahil kagaya po ng Panginoong Hesus, napakahalaga sa atin ng kabanalan. Amen po ba? Mahalaga po ba ang kabanalan sa atin? Pangalawang punto po, kailan masasabing ipinagmamalasakit din natin ang kabanalan ng Diyos? Una, kapag kinamumuhian natin ang kasalanan. Pangalawa, kapag hindi natin pinapalampas ang paglapastangan sa Diyos. Kapag hindi natin pinapalampas ang paglapastangan sa Diyos. Babasahin ko naman po ang teksto sa sulat po ni Marcos. Makibuklat po kayo sa Marcos 11:15-17. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbibenta at namimili roon at ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Ngayon naman, gusto ko pong mag-focus tayo sa layunin ng templo, ayon dun sa talata. Sabi po, ito daw ay tatawaging bahay dalanginan. At sa ibang definasyon po ng diksyonaryo, ito raw ay pisikal na lugar kung saan nagtatagpo ang presensya ng Diyos at ng sangkatauhan. Ito ay lugar para i-pursue at hanapin ang Diyos, maghandog para sa Diyos at kumonekta sa Diyos. Yun po ang layunin ng templo. Malinaw po? Bahay dalanginan, lugar para kumonekta sa Diyos, makipagniig sa Diyos, sambahin ang Diyos, maghandog sa Diyos. Yun ang layunin ng templo. Ano mang agenda, hiwalay po sa layuning ito, ay maituturing na kalapastanganan. Ito po ay violation, pagyurak at pambabastos sa templo ng Diyos. Ganyan po ang ginawa ng mga taong naroon. Ginawa nilang palengke ang templo. Isang lugar na dapat ay sagrado, tahimik, payapa, pero ginawa nilang bentahan ang mga hayop gaya ng baka, tupa at kalapati.
Idagdag pa po ang ingay ng mga tao na nagtatanungan ng presyo, nakikipag-negotiate, at nagsisigawan para magkarinigan. Isipin po ninyo, kung habang sumasamba tayo, ay may mga tunog ng hayop dyan, kay buti-buti mo, Pangima, sa lahat ng Tapos, hindi lamang iilan, kundi paniguradong daan-daan o baka libu-libu pang mga hayop ang naroon dahil marami ding mga Hudyo ang kailangan maghandog. Idagdag pa po yung mga taong nagpapalitan ng salapi. Di po ba minsan kapag may isang batang umiyak ng sobrang lakas samantalang tayo sumasamba o nakikinig sa mensahe, bagaman nauunawaan natin yon, ay talagang nakaka-distract din po talaga, hindi po ba? What more? How much more? Kapag libu-libong mga hayop ang nandyan sa paligid at mga tao na nagtatanungan, nagne-negotiate, at nag-uusap-usap na parang palengke. Hindi man lamang po lumayo-layo, kundi doon pa talaga sa may templo pumwesto. Hindi po ba ito'y napakalaking kalapastanganan? Hindi po ba nito sinisira ang diwa ng pagsamba sa Diyos? At mga kapatid, ito pa ang matindi. Hindi lamang po physical ang issue dito Hindi lamang yung physical ang issue. Kahit tayo pong mga tao na hindi naman Diyos na nakakasiyasat ng puso, alam natin na may mali din talaga sa postura ng mga puso ng mga taong naroon. Maliban sa pisikal na ingay, maingay din ang kanilang puso at isip. Distracted, abala, nakatuon sa kanilang negosyo at mga pandaraya sa halip na sa Diyos. Nawawala sila sa totoong diwa, sa totoong dahilan kung bakit sila naroon. Nakakalimutan ng mga tao ang layunin ng templo ng Diyos. Na-sidetrack po sila. Naging tila legalistic na nakafocus sa pagsunod sa utos pero wala yung diwa. Walang essence. Sabi kasi dun sa utos, basta mauwi daw dito 3 beses sa isang taon at maharap sa Diyos, dapat may handog. Yun na yun. Basta masunod yung utos, pero wala yung diwa, wala yung essence. Kalulugdan po kaya ng Diyos ang kanilang mga paghahandog? Kung may zeal po tayo sa kabanalan ng Diyos, hindi rin po natin ito ikatutuwa. Hindi natin ito palalampasin at hahayaang magpatuloy. Nagbigay nga po ang Diyos ng utos, pero sinusunod dapat natin ay yung essence, yung purpose, yung layunin, kung bakit iyon ang gusto ng Diyos na gawin natin. Come to think of it, binigay po kaya ng Diyos yung utos na yun para lamang may magawa yung mga tao? Alam po nating hindi. Ginawa niyo yun dahil gusto niyang sambahin siya ng mga tao. Gusto niyang alalahanin ng mga tao yung kanyang ginawa. Gusto niyang kilalanin ng tao ang kanyang kataasan, ang kanyang kalakhan, ang kanyang kabanalan. Sabi po sa verse 17, nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Tatawagin daw po itong bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Iyon po ang nais ng Diyos na maging layunin ng templo. At ako po ay naniniwala na nung sinabi ni Jesus na ito ay magiging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, yung lahat ng bansa, yun po ay nangangahulugan na hindi lamang mga Hudyo mula sa iba't ibang bansa. Naniniwala po ako na nais din ng Diyos na abutin ng mga Hudyo ang mga hintil o ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. It was meant to be one of the spaces set aside for God's people to focus on God's purposes. Ito dapat ay lugar na nakatalaga, consecrated, para sa bayan ng Diyos na mag-focus sa pagsasakatuparan ng kanyang layunin. Ngunit ano po ang ginawa nila? Ginawa nila itong lungga ng mga magnanakaw, sabi doon sa talata. Sa kung paano ang iglesia po ay hindi saradong lugar na gagawin lang natin ang kanya-kanya nating mga business at agenda, pagkatapos ay wala na tayong pakialam sa iba. Nakakalimutan po natin ang tunay na layunin kung bakit tayo naririto. Hindi po tayo narito para magbenta o mag-offer sa mga tao ng mga bagay na sa tingin natin ay kailangan nila. Nandito po tayo para ipangaral ng matapat ang ebanghelyo, abutin ang mga tao, mga lagad at parangalan ang Diyos. Magiging mga magnanakaw din po tayong tulad ng mga Hudyo kung hindi po ganoon ang ating gagawin. Lalapastanganin din natin ang layunin ng Diyos kung mayroon po tayong ibang agenda, hiwalay sa dakilang atas at utos na iniwan sa atin ni Jesus.
Ang paglapastangan po sa templo ng Diyos ay paglapastangan sa Diyos na kinakatawan nito. At ang paglapastangan sa utos ng Diyos ay paglapastangan sa Diyos na nag-utos nito. Mag-stick po tayo mga kapatid sa utos. Mag-stick tayo sa diwa at layunin ng utos. Huwag tayong maging masyadong distracted sa ibang mga bagay na dapat ay secondary lamang. Dapat alam natin na ang pinakamahalaga ay kung ano yung utos na iniwan sa atin ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. At ang susundin natin ay hindi yung basta utos, kundi yung essence, yung diwa at layunin ng utos na yun. Ilang beses po natin narinig yung katagang, obedience is better than sacrifice. Ano po? Ilang beses natin siyang na-encounter. Pero gaano po kaya yun katotoo sa atin? Sa atin pong mga paglilingkod, sa ating pagsunod, wag nawa po tayong humiwalay sa orihinal na layunin kung bakit tayo sumusunod. Huwag po nating gawing ang mga business concerns natin ay maging mas matimbang kaysa sa mga spiritual concerns. At kung mangyari man po ito, kung nangyayari man ito, ang zeal na mayroon tayo para sa Diyos ang magtutulak sa atin para itama ang ating mga pagkakamali at paglapastangan. Hindi po kalulugdan ng Diyos ang ating mga paglilingkod kung hindi ganap na napapangyari ang kanyang layunin. Ano po kayang mga bagay ang kailangan nating itaboy sa ating buhay, sa ating ministry, sa ating pagsamba dahil sa seal na mayroon tayo para sa Diyos? Ano pong mga bagay ang kailangan nating itaboy sa ating buhay, sa ating ministry, sa ating pagsamba dahil sa zeal na mayroon tayo sa ating Diyos? Ano ang kailangang itama? Ano ang kailangang panumbalikin? Kung pinahahalagahan po natin ang Diyos, ang kanyang kabanalan at ang kanyang iglesia, hindi rin po natin pahihintulutan at palalampasin ang anumang pambabastos at paglapastangan. Gagawa at gagawa po tayo ng mga hakbang upang itama ito, anuman ang sabihin, isipin o maramdaman ng iba laban sa atin. Dahil ang zeal na mayroon tayo sa kabanalan ng Diyos ay magsasabing ito ang pinakamahalaga at dapat pakaingatan at all cost. At idadako po tayo ng prinsipyong ito sa ating huling punto. Kailan masasabing ipinagmamalasakit rin natin ang kabanalan ng Diyos? Number 1, kapag kinamumuhian natin ang kasalanan. Pangalawa, kapag hindi natin pinapalampas ang paglapastangan sa Diyos. At pangatlo, kapag ginagawa natin ang tama, anuman ang kahihinatnan. Kapag ginagawa natin ang tama, anuman ang kahihinatnan. Basahin po ulit natin ang teksto. Marcos 11:15-17. Marcos 11 verses 15-17. Pagdating nila sa Jerusalem, si Jesus ay pumasok sa templo. Ipinagtabuyan niya ang mga nagbibenta at namimili roon, at ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapati. Verse 16, pinagbawalan din niyang tumawid sa patio ng templo ang mga may dalang paninda, at tinuruan niya ang mga tao ng ganito, nasusulat, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Maliban po sa banal na pagkagalit at matinding pagnanais na hindi palampasin ang kasalanan, yung zeal po pala na mayroon tayo sa kabanalan ng Diyos ay magdudulot din sa atin para kumilos at gumawa ng aksyon. Okay, nagalit ka, nagkaroon ka ng desire na wag palampasin yung paglapastangan, pero it will also cause you to act, gumawa ng aksyon, kumilos. Hindi po tayo mag-iipon lang ng galit o inis o magtitimpi ng paulit-ulit kahit hayagan ang ginagawang paglapastangan. Gaya po ni Jesus, ang zeal din ang magdudulot sa atin para gawin ang nararapat. Para gawin ang nararapat. At kung papansinin niyo po yung mga pandiwa or action words sa mga talata, sinabi doon na, una, pinagtabuyan niya, ipinagtataob niya, pinagbawalan niya, tinuruan niya. Tanong po para sa lahat, hindi lamang para sa mga leader at mga pastor, para sa lahat. Kailan po tayo huling nag-correct, nagdisiplina, nagbawal, at nagturo sa mga hayagang lumalapastangan sa iglesia ng Diyos
at sa katawan ni Jesus, sa takot na masira ang relasyon o maging masama tayo sa paningin ng iba. Kailan po tayo huling nag-correct, nagdisiplina, nagbawal at nagturo sa mga hayagang lumalapastangan sa iglesia ng Diyos at sa katawan ni Jesus, sa takot na masira ang relasyon o maging masama tayo sa paningin ng iba? Kasi baka i-take sa akin personally, baka sa akin magalit, baka hindi na ako pansinin, baka hindi na ako kausapin. Waring valid naman po yung mga reasons. Ano po? Parang valid naman yung mga ganun nating reason. Pero, kung ang titingnan po natin ay yung halimbawa ng Panginoong Jesus, sablay po pala yun. Sablay pala tayo sa ating mga pagpapakundangan. At sa version po ni Lucas ay ganito ang sabi. Lucas 19:45-48. Sa kaniyang pagpasok sa templo, itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay isang bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga tulisan. Yungib ng mga tulisan. Verse 47, at nagturo si Jesus sa templo araw-araw. Ang mga pinunong saserdote, ang mga guro ng kautusan at ang mga pinuno ng mga tao ay naghanap ng paraan upang mapatay siya. Hindi nila masumpungan ang maaari nilang gawin dahil ang mga tao ay matamang nakikinig sa Kanya. Kung sa Marcos po ay sinabi ni Jesus na yung templo daw ay ginawang lungga ng mga magnanakaw, sa Juan ay sinabing ginawang palengke, dito naman po sa Lucas, ang salita ng Diyos version ay sinabing yungib daw o kuta ng mga tulisan. Yungib o kuta ng mga tulisan. At matindi po ang mga pananalitang ito, lalo na sa mga Pariseyo at Saduseyo. Kapag sinabi po kasing tulisan, ibig sabihin ay mga masuwayin, mga mapagrebelde sa kalooban ng Diyos. At masakit ito para sa mga Pariseyo dahil hindi nila nakikita ang kanilang sarili. Akala nila'y alam nila ang lahat ng tama at wasto ang lahat ng kanilang ginagawa. Ayaw nilang kukwestiyonin o iwawasto sila because for all they know, sila ang expert. Ang alam na nila lahat. Ang alam nila, nakakasunod sila perfectly. Hindi po ba may mga kapatid pa rin tayo sa iglesia na waring nagpapakita ng mga ganong pag-uugali? Parang mga Pariseyo na ang hirap i-correct o pagsabihan dahil ang alam nila sila ang tama. Ang alam nila hindi sila nakakagawa ng mali. Ano po ang nangyari nang gawin ni Jesus ang nararapat? Ayon dun sa talata, ano ang nangyari nung gawin ni Jesus ang nararapat? Ang sabi po ay, naghanap daw po ang mga taong ito ng paraan para maipapatay si Jesus. Alam po kaya ni Jesus na mangyayari yon? Na kapag kinore ko itong mga taong ito, kapag pinagtabuyan ko at inalis ko yung kanilang mga paninda, ay magagalit sila sa akin at magaplano sila na patayin ako. Alam po kaya yun ng Panginoong Jesus? Alam niya yon because He is God. Pero napigilan po ba siya nung banta na yon? Hindi. Hindi siya napigilan ng mga banta. Umatras ba si Jesus sa pagsaway at paggawa ng nararapat? Hindi rin. Ano po ang sabi sa talata? Sabi ay, nagturo pa raw si Jesus araw-araw. Ay, andyan yung mga taong gustong pumatay sa iyo ay araw-araw na nagturo pa rin si Jesus doon sa templo kung saan naroon ang mga galit sa Kanya, ang mga taong nag-iisip at nagpaplano kung paano siyang papatayin. Ganyan po ang zeal para sa Panginoon. Kung sarili lang po natin ang ating iisipin, wala po talaga tayong gagawin. Ano kung sarili lang natin, ang ating iisipin, wala tayong gagawin. Ngunit kung ang Diyos at ang Kanyang kabanalan po ang ating isa sa alang-alang, kikilos po tayo ng may tapang at magiging firm po tayo sa pagdidisiplina. Sabi nga po sa Roma 8 verse 31, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makalalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? Ano po ang nararamdaman natin kapag nakakakita tayo ng mga tao sa iglesia na hayagang gumagawa ng kasalanan? Ano ang nararamdaman natin o ginagawa natin kapag nakakakita tayo ng mga tao sa iglesia na hayagang gumagawa ng kasalanan? Pinapakundangan, iniintindi, pinapalampas na lamang, wag na lang titingnan,
magbubulag-bulagan, pagtatakpan, wag na lang pansinin para walang gulo. Kahit harap-harapan ng pagre-rebelde at katigasan ng ulo. Kahit hayagan ang pagsuway. Kahit sa likod ng kanilang isip ay pinagtatawanan na lang tayo at iniisip nila na kaya nila tayong paikutin at utuin. Pwede naman po talaga sana tayong magpakundangan kung laban sa tao, kung laban lang sa atin. Pwede tayo magtimpi kasi yun din ang utos ng Biblia eh. At ipanalangin pa nga daw yung mga kaaway. If it's against us, pwede naman talaga. Kung sa tao, ginawa ang paglapastangan. Ngunit kung ang kabanalan po ng Diyos at ng Iglesia ang nakukumpormiso, dapat din po tayong hatulan kung wala tayong gagawin. Kung kabanalan ng Diyos at ng Iglesia ang nakukumpormiso, dapat din tayong hatulan kung wala tayong gagawin. Dahil po sa ginawa ni Jesus, naalala ng mga alagad ang linyang, "My devotion to your house, O God, burns in me like a fire." Sa Tagalog, ang malasakit at pagmamahal ko sa iyong templo, O Diyos, ay apoy na nagliliyab sa akin. Nakakita na po kayo ng apoy na nagliliyab? Sa tindi ng apoy na ito sa ating kalooban, hindi tayo matatahimik at magiging payapa hanggat wala tayong ginagawa. Oo nga, tinuruan po tayong maging kagaya ni Jesus na gentle, mahinahon, mapagmahal. Subalit hindi po ba kasama sa pagiging Christ-like ang ganitong zeal na may kakayahang gawin ang nararapat at magkaroon ng makatuwiran at banal na pagkagalit kung kinakailangan? Hindi po natatakot kumprontahin at pagsabihan ang nagkasala. Hindi natatakot itaboy ang dapat itaboy. Itaob ang dapat itaob. Paluin ang dapat paluin. Magiging masama ba tayo kapag ginawa natin ito? Kapag ginawa natin ang nararapat? Kapag ginawa natin ang isang bagay na siguradong gagawin din ng Panginoong Jesus? Sa palagay ko po'y hindi. Sa halip, dapat po natin itong tingnan bilang bahagi ng pagiging kawangis ng Panginoong Jesus na nagmamahal sa kabanalan ng kaniyang Ama. Isa pa po sa gusto kong bigyang pansin ay ang Juan 2 verse 15. Sinabi po doon, "Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa." Sa English po ay sinabing, "After making a whip out of cords, he drove everyone out of the temple with their sheep and oxen." Jesus took time to make a whip. Jesus took time to make a whip. Naglaan siya ng oras para kumuha ng mga lubid at gumawa ng whip upang hagupit. Hindi po siya yung tipong nang makita ang pangyayari ay bigla na lamang sumabog at nagwala doon at dumampot ng kung ano-anong pwedeng madampot at pinagbabato na lamang ang mga tao. No! Sa halip, ang aksyon po niya ay napaka-cautious, intentional kumbaga. Wala pong sinabi sa Biblia na may sinaktan siyang tao o hayop physically. Pagkatapos po ng kaguluhan, hindi rin umalis agad ang Panginoong Jesus. Hindi lamang siya nag-point out na, mali ang nagawa niyo, mali yan. Nanatili po siya para ipaliwanag ang kanyang dahilan. Nanatili siya para ipaliwanag ang kanyang dahilan. Sabi po doon sa sumunod na verse, sa verse 16, pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." At doon sa ibang tala po ng ibang alagad, sinabi na, nagturo pa raw siya araw-araw. Ganito po dapat ang ating ginagawa kapag ang mga tao sa loob ng iglesia ay wala na ang tuon sa mga spiritual na bagay at nakatuon na lamang sa mga pansariling agenda at kagustuhan. Lalo pa kung hayagan ng pagre-rebelde, pagkakasala at paglapastangan sa kabanalan ng Diyos at sa patutuo ng iglesia. Maging tiyak tayo sa pagwawasto, manatiling firm sa kung ano ang tama, maging intentional. Maaari pong bumuelo, sa kung paanong si Jesus ay dumampot muna ng mga lubid at gumawa ng panghagupit. Subalit, never ever nating palalampasin at hahayaang magtagal o pababayaan na lamang ang mga pagre-rebelde at kasalanan. Pagkatapos, huwag tayong mapagod at patuloy na magturo kahit pa araw-araw. Huwag tayong mapagod at tumigil na magturo kahit pa araw-araw.
Kagaya ni Jesus, dapat tayo ay firm, ngunit nasa diwa pa rin ng pag-ibig. Firm but loving. Pwede niyo po bang sabihin, firm but loving? Sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong mag-iwan ng ilang mga paalala at mga tanong na pwede nating baunin at pagbulay-bulayan. Sinabi ko po kanina na bahagi ng pagiging kawangis ni Kristo ay yung pagkakaroon ng zeal para sa kabanalan ng Diyos. Pinaliwanag po natin sa introduction na ang ibig sabihin ng zeal ay malaki, labis-labis at nag-uumapoy na pagmamalasakit, pagmamahal at pag-iingat sa kabanalan ng Diyos, kabilang ang kanyang templo, o sa ating panahon ay pwede nating sabihin ang iglesia. At hindi lamang po physical ang issue, hindi lamang yung physical na ingay ang issue, kundi yung postura ng ating mga puso, yung kalagayan ng ating mga puso. Kung gayon, bilang magkakapatid po sa iglesyang ito, dapat din pong alam natin kung kailan tayo uupo sa mga mesa para kumain ng magkakasalo at kailan dapat nating pataubin ang mga mesa upang ingatan ang kabanalan ng Diyos at ang magandang patutuo ng iglesia. Dapat alam natin kung kailan tayo uupo sa mesa kasama ang mga kapatid at kailan tayo magtataob ng mga mesa para magdisiplina at magwasto ng mga pagkakamali, ng mga pagre-rebelde at ng katigasan ng ulo. Dapat alam natin kung kailan ang panahon para magkamayan at magyakapan at kailan ang panahon para kumuha ng lubid at gumawa ng pamalo para sa mga kapatid na kailangan ng tapik at paalala. Hindi po literal. Sa kung paanong si Jesus nung siya ibata pa ay minsan din pong pumunta sa templo ng parehong panahon ng Pasko para magturo at do'y humanga ang mga tao at natuwa sa kanya. Ngunit siya ay dumating din para iparamdam ang kanyang galit sa mga panahong nilalapastangan ng mga tao ang kabanalan ng kanyang Ama. May panahon ng pagtuturo at may panahon ng pamamalo. Kung ang iglesia po ay lugar ng panalangin, lugar ng pagsamba, lugar para makapagniig sa Diyos at lugar para sa kanyang mga layunin, kumusta po tayo? Ano kaya ang ginagawa natin? Ang mas malaking tanong po ay, kumusta kaya ang ating mga puso samantalang naririto? Hindi po mahalaga kay Jesus ang makitang ang mga tao nga ay nasa templo at naghahandog, ngunit wala naman sa kanila ang tunay na diwa ng pagsamba at pagsunod. Pwede po palang present tayo, nakikinig, nakaupo, aktibo, abala sa mga nakaugaliang paraan at tradisyon ng pagsamba, pero hindi tayo malay ay nawawala na po sa atin ang tunay na diwa ng ating ginagawa. Hindi nga tayo gaya noon na nagbibenta ng mga hayop o nagpapalitan ng mga salapi, ngunit naghihimagsik at naliligaw naman ang ating mga corrupted na puso. Tama pa kaya ang ating ginagawa? Katanggap-tanggap pa kaya ang ating ginagawa? Kung darating po si Jesus sa kalagitnaan ng ating pagsamba, ano po kaya ang unang ikakagalit niya? Kung darating si Jesus sa kalagitnaan ng ating pagsamba, ano kaya ang unang ikakagalit niya? Ano kaya ang lilinisin at patataubin niya? May ipagtatabuyan kaya siya ng mga tao na mali ang motibo at layunin kung bakit naririto? May mga papaluin kaya siya? At ang mas nakakatakot po na tanong ay ito, ilan kaya sa atin ang masusumpungan niyang nasa tama ang postura ng puso? Walang ingay, walang distraction, walang paghihimagsik, at tunay na nakakasunod sa diwa ng katotohanan. Ilan po kaya sa atin ang tulad ng Panginoong Jesus na may spiritual zeal para sa Diyos at sa kanyang kabanalan at namumuhi sa kasalanan? Hindi pinapalampas ang paglapastangan at ginagawa ang nararapat anuman ang maging kahihinatnan. Naway mag-alab din po ang zeal na mayroon tayo para sa kabanalan ng Diyos upang lahat ng ating ginagawa ay tunay na maging paraan para maingatan ang kabanalan ng Diyos, ang iglesia, at ang patutuo nito sa harap ng mundong nagmamasid at tumitingin sa atin.